What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Si COA, legal. Ayun, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon na nagmula kay Sir Badong Aratales. Ayan yung bibigyan natin ng reaksyon. Tuloy natin. Ikaw, anong sinabi mo? May magic? Ginastos ng 11 araw, may magic? Hindi mo kami madadaan sa drama. Wala nang drama ngayon. Kung magdadrama ka lang, sayang ang pondo. Is either patunayan mo na merong... Kasi kung magsalta, parang may karumal-dumal na krimen. Sayang po ang pondo ng mamamayan kung imbes na magpaliwanag kayo kung may... Nalilito po yung taong bayan eh. Sa totoo lang po, kami malinaw sa amin. Legal ang lahat. Walang illegal. Ikaw, nililito nyo. Nililin lang nyo yung taong bayan eh. Ang tanong ko po, direkta. May pondo kayo, milyon-milyon. Isa lang ang tanong ko, legal ba o illegal? Ang gastosin niya ng 11 araw. Ilang araw po ba para matawag na legal ang paggastos ng 125 million? Mawalang galang na po. Tama na ang drama. Tama na panlilin lang sa mamamayan. Ang kinakailangan po namin ngayon, dapat nililinaw nyo. Kung may illegal na ginawa, ipakita nyo na illegal. May mga paraan po ayon sa batas. Magic ang ginawa ni Vice President at naubos niya. Kahit sino po, hindi kayang sagutin yan. Tigilan natin ang panlilin lang sa mamamayang Pilipino. Sabihin nyo kung may illegal na ginagawa at patunayan ninyo para kami, hindi kami nalilin lang. Matagal nyo na kami nililin lang eh. Hanggang ngayon, nililin lang nyo kami sa martial law. Hanggang ngayon, nililin lang nyo kami sa EDSA eh. So, yung parang inaano dito, ang inaano ni Honti, dapat talaga patunayan kung ano yung ibinibintang. So, yung ibinibintang o pinagbibintang para si BP Sara, yun nga, inaubos yung ano na yan, ganito, ganyan. Siguro naman, nakikita naman siguro kung ano naman yung ginawa dun. No? Pero talagang hinahanap niya kung ano, nasaan, saan nagastos, ganito, ganyan, ganyan. O pinagbibintangan, o ganyan. Ang yung sinasabi ni Sir Badong dito. No? Ngayon, bago ka magbintang o bago ka pumuna doon sa isang tao, is kailangan sigurado ka muna sa mga nakakalap mong balita o mayroon kang ebidensya o resibo. Kasi kapag hindi mo napatunayan yan, is ikaw din ang mapapahiya sa bandang huli. Ikaw din ang masisira bandang huli. Siya din, meron din di bang ano, no, naririnig natin, no? Hindi ko siya pinagbibintangan, pero nadidinig natin, no? Maraming balitang lumabas kay Honts na ganun nga. Is yung about yan sa mga ganyan-ganyan ng mga PhilHealth issue niya, di ba? So, dapat yun din isinasagot din niya. Mas maganda yun. Kung wala din namang ebidensya sa kanya na ganun, sagutin niya. Talagang uso ngayon ng bintangan eh, no? Makakalaw ng mga bintangan na yan. Ano ba yan? Si BP Sara talaga is talagang tinututukan talaga nila, no? Lahat ibinibintang sa mga Duterte. Pagbintangan natin to, kailangan ibintang natin. Pati yung pagnanakaw ng manok sa kapitbahay, ibintang na natin dyan. Para talagang ano, tas pa-ICC natin na nagnanakaw sila ng sinampay. Diba? Parang ganun eh. No? Hindi nagiging fair. Kaya na nakikita ng mga tao yung nangyayari. No? Hindi para bumango yung pangalan nyo dahil ibinabagsak nyo yan si BP Sara. Mas lalo kayong nasisira sa ginagawa nyo yan. Kaya inaawat ko lang kayo. Hindi ko kayo inaawat lang. Kasi kayo is politiko, tumatakbo kayo. Diba? Gusto nyo nga makatulong sa tao, so dapat ayun ang pinapakita nyo. Yung pagtulong sa tao, hindi yung ibaba ang isang tao. Dapat ganon. Hindi na ubra sa amin yan ngayon. Kung walang illegal, nagastos yung pondo, tama ang pinagkagastosan, dapat bigyan nyo ng award si Vice President Sara Duterte. Dahil 1 taon pa lang siya, bilang Vice President, gusto niya nang tapusin yung insurgency problem natin. Ikaw, ilang taong ka ng senador? Ilang taong ka ng congressman bago maging senador?
Ilang taong ka nang pinasusweldo ng pamahalaan? May objective ka bang tapusin yung insurgency? Yung mga katulad ni BP Sara, hindi po yan pinagbibintangan. Ang mga katulad niya, pinararangalan dahil nagtatrabaho. Gusto niyang matapos yung problema ng Pilipinas. Yung mga gumawa nga ng kalokohan sa gobyerno, no, hindi nila pinapakailaman, no, kung sino gumagawa ng katinuan, yun ang pinag-iinitan nila. Pinapakailaman nila, no, talagang masama kayo! Masama yung ginawa nyo kasi tumulong kayo! Kaya paganda nyo yung Pilipinas, kailangan hindi maging maganda yan! Sabihin nyo po na mali yung ginastos. Sabihin nyo pong mali gumastos ang 125 at mali na po ang gobyerno na makapang 11 milyon isang araw. Magkano po ang ginagastos ng gobyerno araw-araw sa tingin nyo? Sa trilyon na budget. Magkano budget? Magkwenta lang po kayo. I-divide nyo po yan sa 365 days. Ilang trilyon ba ang budget natin ngayon? I-divide natin sa 365. Yan ang gusto nila eh. Magkwentahan eh. May magaling po ba sa math? Ipakidivide nyo lang po yung budget natin. Magkano po yan per day? Para masabi lang natin kayong tiberos na hindi po paglabag sa batas na gumagastos ka ng milyon-milyon. Tinitiyak ko na milyon per day ang gastos ng pamahalaan. Ibig sabihin, may kalokohang ginagawa yung presidente dahil milyon a day ang ginagastos. Yan po ang pinaka walang kakwenta-kwentang argumento. Ni wala nga kayong binibintang, ha? Ginastos? Anong magic? Magaspang. Pakinisan kayo ng mukha, hindi ka man. Talagang numero uno talaga siyang basher ng si Honti ng administrasyon. Kahit sino talaga nauupo, no? Pera lang kung kabrad niya yung nakaupo. No? Pero pag hindi ka namin kabrad, sapul ka sa akin. Pero buti nga, dapat nga pasalamat siya kasi nakapasok. Kita mo, lahat ng mga kasama niya nalaglag. Siya lang talaga nakapasok, no? Dami pa rin nagtitiwala talaga sa kanya. Ilang taong ka na sa Senado? Kinakatwira nila yung Coast Guard eh. Si BP Sara ba? Ano ba siya dati? Mayor? Siya ba nagbabudget sa Coast Guard? Hindi. Sino? Kayo. Pati yung pambabarat nyo sa Coast Guard, ibibintang nyo kay Sara Duterte. Ibabalik lang namin sa inyo. Nagtyaga ang Coast Guard sa maliit nyong budget. Bakit hindi mo nilakihan ng Coast Guard? Dapat. Pero bakit mo inuugnay kay Vice President yan? Eh kayo tagagawa ng budget. Kayo nagbabudget. Hindi kaya mga mamamaya may tanong din si Sir Badong. Dapat sinasagot din nila yan. No, karapatan nilang pakinggan yung mga tanong na yan at sagutin nila. Gusto namin ilipat yung budget ng Office of the Vice President. Nung panahon ba ni Binay, nilipat nyo? Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Medyo maiksi lang siya, no? Pero matindi talaga si Honti, no? Talagang lagi siyang sabaw. Kumbaga siya yung laging nasa ibabaw, no? Ayun mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.